days lang yon. Eh, ang tagal-tagal na namin dito. Wala pa naman akong nakikitang kahit anong patunay na may aswang dito sa lalawigan namin. Pangit ka kaya galit na galit ka sa akin. Dahil ako yung pinili ni Dahlia, hindi ikaw. Akala mo ba hindi ko napansin yung lihim na pagtingin mo sa asawa ko? Teka, huwag niyo ako hawakan. Bitawan niyo ako. Lumayo kayo sa akin. Hindi natin maitatanggi na sa ating lipunan, ang itsura ng isang tao ay batayan ng maraming bagay. Maraming nagsasabi na mas madali ang buhay ng mga gwapo at magaganda. Pero yun ba talaga ang nararapat na pamantayan? Dahil sa karanasan ko, masasabi ko na hindi natin dapat gawing basihan ng panlabas na anyo ng isang tao. Hindi lang yon, dahil hindi lahat ng mukhang inosente, totoong inosente. At hindi lahat ng maganda ang panlabas na kaanyuan. Maganda rin ang kalooban. Isang dekada na ang nakalipas mula sa karanasan kong ito nang dumalo at naimbitahan ako sa kasal ng aking kaibigan na taga-Capiz. Hindi ko na po babanggitin kung saan mismo sa Capiz para sa mga taong nasasangkot dito sa aking istorya. Ako nga pala po si Dennis. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Dennis! Utang na loob naman, Dennis. Gumising ka na. Buksan mo naman ako ng pinto. Kanina pa ako dito. Ano ba? Jojo, ano oras na ba? Oras na para pagbuksan mo ako ng pinto. Buisit ka. Ay. Jo, pwede ba? Huwag ka maingay. Sakit ng ulo ko eh. Malamang, may hangover ka na naman kasi. Kailan ka ba kasi titigil sa kainom mo, Dennis? Alam ko naman na broken-hearted ka dyan kay Dahlia. Pero, ilang araw ko nang hindi pumapasok ko. Nagagalit na si bossing sa'yo. Hindi na kita mapagtakpan. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala na nag-resign na si Dahlia eh. Iniwan niya talaga tayo. Doon na siya sa probinsya niya. Hindi na siya babalik dito sa Maynila. Seryoso ba yun, Jo? Ganun-ganun na lang yun? Sabi kasi niya, bibisitahin niya lang yung mama niya sa Capiz. Tapos biglang nag-resign na? Tapos hindi na babalik? Ano yun? Ewan ko nga eh. Pero alam ko tumatawag daw siya sa'yo. Bakit naman kasi ayaw mong kausapin? Alam mo ikaw, hindi kita maintindihan. Nung nandito siya, saksakan ka ng torpe. Tapos na umalis, doon ka na magsisisi. Torpe? Ako? Hindi ah. Hoy, ako lang to no. Hindi mo na kailangan magmangmangan sa akin. Alam ko na matagal mo siyang gusto no. Alam mo, tingin ko gusto ko din nun eh. Ikaw naman kasi. Ayaw mo panligawan. Ayan tuloy. Tapos ngayon, magmumukbuk ka dyan. Pinagtitripan mo ba ako? Aaminin ko matagal na ako may pagtingin sa kaibigan natin. Pero hindi yun mutual no? Hindi magkakagusto sa akin yung tulad niya. Pangit ako. Tsaka malinaw naman yun, di ba? Hindi ako makapaniwalang gusto din ako ng kaibigan namin. Dahil si Dahlia na ata ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Pwede siyang mamili sa napakaraming lalaking naghahangad na manligaw sa kanya. Kaya sino ba naman ako para pansinin niya? At sa totoo lang, hindi naman na bagong balita na pangit ako. Kaya buong buhay ko, alam ko na kung saan ako lulugar. Lalo na pagdating sa mga magagandang babaeng katulad ni Dahlia. Hindi na talaga ako dapat umaasa. Hoy, may tsura ka naman no. Tsaka mabait ka naman din. Masipag ka din. Tapos maalaga pa sa mga minamahal mo sa buhay. Minsan nga nakakatawa ka din kahit naasar ako sa iyo lagi eh. Oo, may tsura ako. Lahat naman ng tao meron nun eh.
Kaso nga lang, ang itsura ko, pangit. Yan. Yan yung problema sa'yo eh. Masyadong mahina yung loob mo. Hindi mo alam, nasa harap mo na rin lahat ng pinapangarap mo pero masyado kang duwag. Tapos ngayon, magpapakalunod ka sa alak kasi umalis na siya. Naku, gusto kitang batukan eh. Oo na. Sabi ko nga, papasok na ako sa trabaho eh. Tama na yung pagmumukmok. Basta, huwag ka na maingay ha. Uy, yun nga lang. Hindi ka pa makakabalik sa trabaho. Sakto kasi weekend at meron ako masamang ibabalita sa'yo. Handa mo yung kalooban mo ha. Kasi tungkol to kay Dahlia. Ano? Bakit? May nangyari ba sa kanya? Ba't hindi mo pa sinabi kanina pa? Kailangan niya ba ng tulong? Oo, relax lang. Upo ka ulit dyan. Upo muna. Kasi huwag ka mabibigla tol ha. Kasi ikakasal na siya. Ano? Anong ikakasal? Isang buwan pa lang siya umalis ha. Anong kasal? Niloloko mo ako no? Tsaka masamang joke yan ha. Wala ako sa mood. Di Gagi, totoo yun. Ewan, tumawag lang kasi. Tapos yun yung sinabi niya sa akin. May nakilala daw siya pagka-uwi niya sa probinsya nila. Nalabat per sight ito si Dahlia. Bilis daw ng pangyayari. Kaya ngayon, kailangan natin magpunta ng Capiz. Inimbitahan tayo sa kasal niya eh. Dennis, sorry talaga ha. Kasi mukhang huli na yung lahat para sa'yo. Hindi ba pwedeng... Oops, bawal tumanggi. Tayo yung tinuturing niyang pinakamalapit na kaibigan niya, Dennis. Malulungkot yun kapag hindi tayo nagpunta. Bad trip talaga. Ayokong pumunta dun eh. Maniwala ka. Kahit ako, ayoko din eh. Hindi dahil in love din ako kay Dahlia ha, pero dahil Capiz kasi yun eh. Di ba ang daming kwento tungkol dun sa mga aswang sa kanila? Nakakatakot dun. Ano ka ba? Tinatakot ka lang nun no? Ikaw kasi ang hilig mo maniwala sa mga ganyan. Pinagtitripan ka lang nun ni Dahlia. Walang aswang doon. Di totoo yun. Sana nga. Kasi duwag ka sa mga babae. Ako duwag sa aswang. Pero sasama pa din ako para lang kay Dahlia. Moral support na rin yun. At baka makumbisi pa kitang umamin sa kanya. Malay mo, kapag inipon mo yung tapang mo at nagtapat ka sa kanya, baka may pag-asa pa. Para makapili at makapagdesisyon siya na alam niya yung buong katotohanan, di ba? Napahawak na lang ako sa pumipintig kong ulo. Hindi ako takot sa aswang at mas kinakatakutan ko pa ang madurog ang puso ko pag nakitang kinakasal na ang babaeng gusto ko. Dahil wala na rin naman akong pagpipilian, sumama na ako. Hindi namin inaasahan na ganun pala katagal at kalayo ang biyahe papunta kina Dahlia. Matapos ang ferry, bus at isang jeep, nagtanong-tanong pa kami sa bayan kung saan banda ang bahay nila. Tinuro pa kami sa dulo ng bayan, malapit na sa paanan ng bundok. Malawak daw ang lupain nila Dahlia, sabi ng isang ali doon. May kaya kasi sila Dahlia kumpara sa ibang mga naninirahan doon. At paalis na kami nang mapansin ko, dahil na rin sa mga nag-iiyakan. Burol pala ang napagtanungan namin. Jo, tignan mo oh. May burol pala dito. Naku, kawawa naman si nanay. Mukhang anak niya yung namatay oh. Bakit mo naman kami iniwan, Celia? Sino ba ang gumawa sa'yo nito? Mga kababayan, aswang yung may pakana niyan. Wala nang iba. Walang hayop ang gagawa niyan. Nakita niyo naman yung sugat niya sa lego. Kakaiba yung pangil na kumagat sa kanya. Tama ka dyan. At inubos pa yung dugo niya. Walang awa talaga yung mga aswang na yan. Oh, Dennis, narinig mo ba yun? Asong daw oh. Diyos ko, bumalik na tayo ng Maynila. Huwag na tayong tumuloy. Ano ba? Nandito na tayo eh. Ngayon pa ba tayo magbaback out nakabiyahin na tayo? Sandali kasi, pakinggan mo.
Mama ata ni Dahlia yung pinag-uusapan nila. Hindi ako naniniwalang aswang yung dahilan ng pagkamatay na anak mo, Alice. Tingin ko, may kinalaman yan sa alitan ni Amelia. Hindi biro ang naging away nila. At alam natin ang lahat ng tungkol sa ugali ni Amelia. Masyadong intimidita ang isang yon. At hindi na ako magugulat kung may ginawa siya sa anak mo. Abay, maaari. Napakainit ng dugo ni Emilia sa anak ko. Pinagbantaan pa niya nung isang beses. At ang sabi niya ay magsisisi daw ang anak ko. Hindi naman po siguro. At saka hindi ba doon nakatira si Marcos sa kanila ngayon? Hindi naman hahayaan ni Marcos na mangyari yung ganyan. At ano namang kinalaman nung lalaking yon sa pagkamatay ng anak ko? Puro Marcos ka na naman. Yung pinsan mo nakaburol na ngayon, pero wala kang bukang bibig kundi ang lalaking yon. Ay, naku kasi tiya, hindi niyo kasi ako naiintindihan. Sobrang gandang lalaki ni Marcos. At saka mukha siyang mabait at matalino. Nakakaingit nga eh. Ang swerte-swerte kaya ni Dahlia sa bago niyang nobyo. Inaya ko paalis si Jojo mula sa mga nagkukumpulang tao. Nang marinig ang tungkol sa bagong nobyo ni Dahlia. Bumalik na rin kasi sila sa pagpuntirya sa pamilya ni Dahlia. Lalo na sa nanay niya kaya hinata ko na si Jojo paalis. Hindi ko maipagkakaila na may ugali talaga si Tita Amelia. Sa iilang beses na nakasama namin siya, wala siyang ginawa kundi insultuhin kaming mga kaibigan ng anak niya. Dahil call center agents lang daw kami. Kaya nga nang makarating kami sa malaking bahay nila sa dulo ng bayan, gusto na namang umurong ni Jojo. Kaso, bago pa ito makapag-aya ulit, natapilok siya dahil sa may tinitingnan siya sa harden ni Dahlia. Isang napakagandang lalaki. Diyos ko po, parang panahon pa ng Kastila itong bahay nila Dahlia. Laki nito oh. Tapos, ayun oh, may second floor ba? Kaya naman pala ganun kasungit si Madam Amelia. Pag meron bumibisita kay Dahlia sa Maynila, hindi naman yata kailangan ni Dahlia magtrabaho eh. Mayaman pala sila. Sabi kasi ni Dahlia, gusto niya rin magkaroon ng sarili niyang buhay at pera. Alam mo naman yun, di ba? Ayaw niyang tumulad sa naging buhay na mama niya. Kaso, nakalimutan ko eh. Kapag binisita nga pala natin si Dahlia, makakasama natin si Madam Amelia. Naku, paborito pa naman ng kalimpustahin nun. Dennis, umuwi na lang kaya tayo. Aray! Sir, okay ka lang ba? Oo. Natapilok ako. Kasi naman eh, saan ba kasi galing? Bigla ka na lang sumusulpot dito sa mga halamanan. Tapos ganyan pa yung mukha mo. Pasensya na. Ano ba mali sa mukha ko? Masyadong, ewan. Basta, nadidistract ako. Pasensya na ha. Dinidiligan ko kasi itong mga bulaklak ni Tita Amelia. Marcos nga pala. Siguro kayo mga kaibigan ni Dahlia galing Maynila. Kayo ba si Jojo at Dennis, tama ba? Oo, ikaw pala si Marcos. Yung mga pangasawa ni Dahlia. Oo, tama kami kaibigan niya. Okay lang ako. Hindi mo na ako kailangan tulungan. Salamat na lang. Kasi nadumihan yung pantalon mo eh. Tara, palitan natin. Meron ako extra doon. Hindi. Seryoso, okay lang ako. Sige lang, hindi mo na kailangan pagpagan yung pantalon ko. Huy, Jojo, bakla ka ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Ba't namumula ka? Ayos ka lang? Oo, okay lang ako. Nabigla lang kasi ako. Ikalma mo lang kasi Jojo. Alam ko namang nadidistract ka talaga sa itsura nitong si Marcos. Dahlia! Long time no see Ikaw naman, isang buwan pa lang naman na. O ano, kumusta yung biyahe nyo? Buti naman nakadalaw kayo dito. Alika na, pasok. Tulungan ko na kayo sa pagbuhat ng mga gamit nyo. Pre, ayos lang ako. Ako na. Uy,
Maraming salamat Dahlia, sobrang matulungin pala to si Marcos ano? Opo, medyo silahis itong si Jojo. Kaya naniniwala talaga akong kinikilig siya sa mga kinikilos ng Marcos na yon. Pinagmasdan ko si Dahlia at abot langit ang ngiti niya habang nag-uusap sila ni Jojo tungkol kay Marcos. At hindi ko maitatanggi, kumirot talaga ang puso ko. Pero kung masaya siya, masaya na rin siguro ako para sa kanya. Hinatid nila kami sa dulong kwarto ng kabilang panig ng bahay. Sa kabila lang nito ang kwarto nila Marcos. Nilapag ko ang mga gamit ko sa isang kama at nilapag naman ni Marcos sa kabila ang gamit ni Jojo. Oh, may iwan ko muna kayo dyan ha. May inuutos lang si Tita Amelia sa akin. Bale, nice meeting you. Teka lang mahal. Bago ka umalis, ngayon na kaya natin sila tanungin. Tanungin tungkol saan? Jojo, pwede ba kita maging abay? Tapos si Dennis naman, best man ni Marcos. Galing kasi ibang bansa tong si Marcos kaya short notice eh. Hindi makakadalo yung mga kaibigan at pamilya niya sa kasal. Napadpad lang kasi siya dito sa Capiz para sa business trip. Kaso, ayun, nagkita kami. At ito, kasala na agad. Oo naman, ayos lang sa akin. Sa'yo, Dennis. Sige lang, kung anong gusto mo, Dahlia, okay lang sa akin yon. Naku, salamat talaga sa inyo ha. Sa makalawa na kasi yung kasal kaya natataranta na kami sa paghahanda ng lahat. Huwag ka maglala. Kaya nga nandito kami para tumulong eh. Ngumiti si Marcos sa sinabi ni Jojo. Tumango at iniwan na kami. Maliban sa gwapo, magaling palang manamit at pagkaputi-puti nitong dayo sa malapitan. Agad namang hinatak ni Jojo si Dahlia para umupo sa kama niya. At pinandilatan niya ito ng mata at tinanong. Uy, babae. Magsabi ka nga ng totoo. Buntis ka ba kaya ang bilis ng mga pangyayari dito? Isang buwan pa lang kayo magkakilala eh. Diretso kasal na kaagad. Ano yan? Kalokohan? Binigla mo naman kami masyado. Ano ka ba Jojo? Ganun talaga, mahal ko agad eh. Hindi ako nagdadalang tao no. Pero kung papala rin, gusto ko na nga eh. Gusto ko nang magkaanak kung si Marcos lang din naman yung tatay. Ha? Anong anak? Dahlia, akala ko ba sabi mo ayaw mo pa magkaroon ka agad ng anak? Ayaw mo pa magpakasal at magkaroon ng pamilya? Sabi mo late 30s ka pa kung pwede. Sabi mo gusto mo mag-focus sa karir. Anong nangyari? Nakilala ko siya eh. Nagbago lahat ng plano ko. Wow, grabe pala sa Capiz. Talaga iba yung ihip ng hangin. Pati ikaw biglang nagbago eh. Ganun talaga pag nakilala mo na yung taong nararapat para sa'yo. Nalilihis lahat ng mga plano mo sa buhay. O siya, sige na. Maghahanda na muna ako ng hapunan natin ha. Pauwi na kasi si mama eh. Magsasalo-salo tayo mamaya. Marunong ka magluto? Oo naman. Nag-aral na ako kasi gusto daw ni Marcos maging housewife ako. Hindi na daw niya ako pababalikin talaga sa Maynila eh. Tsaka hindi rin daw niya ako pagtatrabahuhin dito. O siya, sige na. Maiwan ko na kayo dyan. Magluluto na ako ha. O sige, Dahlia. Pre, ano ba yan? Parang iba na yung Dahlia na dinatnan natin dito. Oo nga eh. Napakalayo sa Dahlia na nakasama natin sa Maynila. Pero baka ganun talaga kapag nakilala mo yung gusto mong pakasalan. Di ko alam. Pero siguro magtiwala na lang tayo sa sinasabi niya. Mukha nga. At ikaw, mukhang gusto mo na rin pakasalan si Marcos ha. Bibigay ka na ba talaga? Kala mo hindi ko pansin yun ha. Pulang-pula ka kanina. Mukhang aagawan mo pa si Dahlia. Hindi no, gaging to. Sadyang malakas lang talaga yung karisma niya. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan lalaki. Tsaka yung dating niya, iba talaga. Ako Jojo, naalata kita ha.
Wag nga ako. Ito naman, sobrang bitter nito. Hinahangaan ko lang yung kagandahan lalaki niya. Eh bakit? Tatanggi mo. Nakita ko ang sinisipat mo siya kanina eh. Inggit ka sa kutis at muscles niya, no? Ako din eh. Oo, tinitignan ko. Pero inoobserbahan ko kasi yung mukha niya. Ang OA kasi mag-ayos eh. Masyadong may pakialam sa itsura niya. Alam ko sa mga ganun, parang bading yung mga ganun nata eh. Sus! Talaga? Eh baka naman nagsiselos ka lang sa karibal mo kaya pinupulaan mo siya. Ayaw mo nasa kanya attention at pagmamahal ni Dahlia. Hindi no, tanggap ko na ikakasal na siya. Baka ikaw yung nagsiselos kay Dahlia kasi gusto mong pakasalan si Marcos. Kala ko ba mas macho ka sa akin? Nahalata kita eh. Baka gusto mo na magbistida para mapansin ka niya. Sira ulong to. Hindi nga no. Pero kung pusong babae talaga ako, aaminin ko paniguradong mahuhumaling ako kay Marcos. Tsaka hindi. Sakto lang naman yung datingan niya sa akin. Talaga? Sino niloko mo? Dennis, tigilan mo lang ako. Pero seryoso, sabi ni Dahlia, kasama daw natin maghapunan si Madam Amelia mamaya. Baka naman meron tayong oras para kumain ng tayong dalawa lang sa bayan. Ano ka ba? Nakakahiya kay Dahlia, no? Baka sabihin, binabastos pa natin yung may-ari ng bahay. Tiisin na lang natin si Tita Amelia. Dating gawi. Malay mo, bumait siya sa atin. Duda ako dyan. Mas natatakot pa ako kay Madam kaysa sa aswang eh. Tingin pa lang, nakakatunaw na ng pagkatao. Kahit anong gawin namin, ang hirap talagang pakisamahan ng mama ni Dahlia. Kagaya na lang nung hapunan. Wala kasi talagang inuurungan ang bibig nito. Bumait naman siya pero hindi sa amin kundi sa kanyang mama Nugangin. Kulang na lang tabihan na niya si Marcos at subuan. Panay pa ang haplos niya at pag-asikaso doon. Habang nakakarami na rin ang pagtingin niya ng masama sa amin. Lalo na kay Jojo na sarap naman sa luto ni Dahlia. Wow! The best naman tong luto mong tinola, Dahlia. Pwede ka na talaga mag-asawa eh. Bakit sa Maynila, ni hotdog, hindi ka marunong magprito? Salamat Jojo, nagustuhan mo ha. Hoy, talagang pinaghirapan ko yan. Ay naku Marcos, kumain ka pa. Dahlia, abutan mo pa nga siya ng ulam. Dali na at saka sabaw. Lagyan mo ng sabaw yung kanin niya. At saka hoy, ikaw, Jojo, tama na yan. Nakakarami ka na. Ma, hayaan mo na. Marami naman yung niluto ko eh. Pasensya ka na Jojo ah. Ito kasing si Mama, ang hilig pa kainin si Marcos. Sige lang, kumain ka pa dyan. Nakakawalang gana naman dito. Sasabihin ko pa naman na gumaganda si tita mula nung huling bisita niya mula sa Maynila. Blooming ka ngayon, madam ah. Pero wag na lang. Pinagdadamutan mo ako ng pagkain eh. Ay blooming ako? Narinig mo ba yun, Marcos? Totoo naman po, Tita Amelia. Ay nako, ikaw talaga. Bolero ka talaga. Naku, tuwang-tuwa talaga ako dito sa gwapo mong nobyo, Dahlia. Talagang naka-jackpot ka dito. Ay mabuti na lang talaga, binisita mo ko dito at iniwan mo na yung trabaho mo sa Maynila. Okay naman po talaga yung trabaho ko, kaso hindi na talaga ako makakaluwas kung nandito na si Marcos. Anong okay ang trabaho? Mga call center agents ang sinusupervise mo. Ano ba klaseng trabaho yun? Tapos panggabi pa. Sabi ko naman sa'yo, dapat nagdoktor ka na lang. Wala naman pong mali sa pagiging call center ah. Marangal na trabaho po yung maging agent. Sa katunayan nga, grabe yung pasensya at saka yung... Dahlia, huwag kayong magtalo ni Tita. Nasapag tayo. Oo nga naman, pasensya ka na. Tama ka, mahal. Buti na lang talaga nandito ka. Nawawala agad yung inis ko. Ay nako, tama ka, Marcos. Dahlia anak, sabihin mo na nga lang yung mga kaibigan mo na sumama sa'yo papunta sa Rojas bukas. Rojas ho? Sa Kapitolyo? Doon tayo bumaba ng ferry, di ba? Oo, doon nga. Kukunin ko kasi yung wedding gown ko eh. Isama nyo na rin si Marcos para makita niya yung festival. Meron ngayon doon eh. Aswang Festival ang tawag.
Aswang Festival? Lagi ko naririnig yung aswang dito ah. Pero ano po ba talaga yun? Bakit may festival yun? Aswang yung mga nilalang na kumakain ng tao. Dugo at laman loob at mga sanggol. Mga ganon. Ba't ibang klase pero lahat sila nakakatakot. Sabi pa nga nung iba, hitik daw yung kapis sa mga aswang. Hindi ba, Dal? Ang dami mong kwento sa amin nun dati, di ba? Sorry Jojo mga kwento ko lang yun, niloloko lang naman kita. Nakakatawa kasi kapag takot na takot ka eh. Hindi naman totoo yun. Sigurado ba kayo na wala aswang dito sa inyo? Ay nako Marcos, wag mo nang pansinin yung mga chismis tungkol sa mga aswang-aswang na yan. Hindi yun totoo, iho. Pawang mga old tales lang yun. Panakot sa mga bata para hindi maglikot at maglalabas paggabi. Ang tagal-tagal na namin dito, wala pa naman akong nakikitang kahit anong patunay na may aswang dito sa lalawigan namin. Pero bakit may festival kung wala naman pala? Ayun. Ginawa lang yun para mapawi na yung maling paniniwala na maraming aswang dito sa Capiz. Hindi naman pugad ng aswang dito, walang ganun. At saka wala namang nakakatakot sa Aswang Festival. Basta Marcos, makikita mo yung parada ng mga nagpapanggap na aswang bukas. Tapos, kapag kinukuha na namin yung gown ko, umikot na muna kayo ni Dennis. Tapos mag-enjoy kayo habang naghihintay. Sumang-ayon naman si Marcos at mukhang excited ang lahat. Maliban na lang sa akin. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Paikot-ikot ako sa kama dahil hindi ako mapakali. Para bang ramdam ko na may nakamanman sa akin sa kwarto kahit wala naman akong nakikita sa dilim. Hindi ko na lang ito pinansin at lumabas ako ng kwarto. At dahil ayaw ni Jojo ng usok sa kwarto, minabuti kong bumaba sa hardin para manigarilyo. Kakahit-hit ko lang sa yosi nang may maaninag ako sa bandang bakura ng bahay. Ang mama ni Dalia, hinahawak-hawakan niya ang mga tanim niyang bulaklak at bumubulong-bulong siya sa sarili. Bakit ba kasi ayaw niyo pang umalis? Tita Amelia, ayos lang po ba kayo? Yung dalawang lalaking yun, dapat umaalis na yun eh. Ho? Kami ho? Bakit ho? Peste talaga, ayaw magsialis. Magsisisi sila. Magsisisi sila, mga buwisit sila. Teka lang naman ho, tita. Parang hindi naman po namin deserve yung mga ganyang pananalita mo. Magpoprotesta pa sana ako nang makita ko na hindi nakatingin sa akin ng maayos ang matanda. Maya-maya pa, umaangat baba ang balikat niya sa kakaibang anggulo. Napapakurap-kurap pa siya na para bang nakikiliti siya na ewan. Galit na galit siya. Dinudurog na niya ang mga bulaklak. Napaurong ako at natakot nang humarap siya sa akin at bumalik ako agad sa loob ng bahay. Marahil ito ang sinasabi ng mga taong bayan kay Tita Amelia na para bang may sanib siya. Pinagbantaan pa niya kami at pagpasok ko ng bahay, dito ko naman dinatnan si Dalia sa sala. Dennis? Dalia? Kumusta? Ba't ka nandito? Madaling araw na. Hindi ka rin ba makatulog? Medyo. Kasi si Tita Amelia... Tungkol doon, pasensya na kanina sa hapunan Medyo taklesa kasi talaga yung si Mama. Hindi yun. Alam ko naman na ayaw niya sa amin dati pa. Nako hindi naman. Actually sabi nga niya, mabait nga daw kayo eh. Mainit lang talaga yung dugo niya kay Jojo. Kasi pareha silang walang preno yung bibig. Natitrigger ata nila yung isa't isa. Pero salamat Nagpunta ka pa rin kahit alam mong ganyan si Mama. Oo naman. Tsaka Dalia, hindi ko alam kung kailan tayo makakapag-usap ulit ng ganito. Pero gusto ko sana magtapat sa'yo eh. Magtapat? Tungkol naman saan? Alam mo kasi Dalia,
Matagal na tayo magkakilala nung unang beses pa lang tayo magkasama sa office. Akala ko, masungit ka. Pero bait-bait mo pala talaga. Naging close tayo kahit hindi ko inaakalang papansinin mo ko. Eh bakit naman hindi kita papansinin? Hindi. Ang ibig kong sabihin sobrang bait mo tsaka lahat ng mga mabuting katangian nakita ko sa'yo. Gusto ko lang sabihin sa'yo na... Parang baliktad ata tayo ah. Ikaw kaya yung pinakamabait na lalaking nakilala ko. Ibang klase kaya yung pasensya mo tsaka yung tapang mo. Salamat. Pero kasi ang gusto kong puntuhin. Kasi gusto ko yung ugali mo. Kakaiba ka sa iba kong nakilala kong babae. Hoy, syempre dapat lang no. Kung magkaibigan tayo, dapat hindi ka inis sa akin. At saka gusto mo yung ugali ko. Hindi mo naman naiintindihan yung sinasabi ko eh. Ang ibig ko sabihin gusto... Oo ano, ayos ka lang ba? Pinagpapawisan ka na oh. Ano ba kasi yung gusto mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Lumapit siya sa akin sa pag-aalala. Hinawakan niya ang braso ko at dito ko na napansin. Magulo ang buhok niya at puno ng marka sa leeg. Napangiwi ako dahil halatang may nangyari sa kanila ni Marcos. Malamang dahil ikakasal na sila. Si Marcos ang gustong pakasalan ni Dalia. At tinanong ko ang sarili ko kung tama ba ang ginagawa ko. Parang hindi naman pagsuporta sa kaibigan ng pinunta ko. Imbis na yon, nandito ako sa sala nila at gustong magtapat at sulutin si Dalia sa nobyo niya. Sa isip ko noon, mali ang ginagawa ko. Hindi ko kayang tapatan si Marcos. At huli na ang lahat. Sino ba naman kasi ako para piliin niya? Ang maisip ko yon, napaurong na lang ako. Wala yun, Dalia. Huwag mo nang isipin yun. Gusto ko lang itanong kung okay lang ba si Tita Amelia. Nakita ko siya sa labas eh. Doon sa mga bulaklak niya, parang ang weird niya talaga. Parang may kinakausap. Okay lang naman ako. Bakit mo naman natanong? Kasi po tita, nakita ko po kayo kanina. Ano naman ngayon kung nakita mo ko? At bakit ka nasa labas? Pasensya na ho. Nagsigarilyo lang po ako. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa mga call center agent na yan? Puro mga bisyo. Mabuti na lang hindi nyo na-impluensyahan itong anak ko. Ma, ano ba? Tama na. Desisyon ni Dennis kung gusto niyang manigarilyo. At wala tayong karapatan na husgahan siya. Ay nako Dalia, pumasok ka na nga sa kwarto mo. Bumalik ka na kay Marcos bago ka mangamoy usok dyan. Magpahinga na kayo kung maaga pa yung lakad nyo sa umaga. Hinatak na si Dalia papunta sa kwarto nila ni Marcos. Hindi pa nakontento ang matanda at pinanlisikan ako ng mata hanggang makarating siya sa sarili niyang kwarto. Tuluyan na akong di nakatulog ng gabing yon, kaya wala ako sa mood kinabukasan. Ang tagal pa ng biyahe namin papuntang Rojas. Hindi pa nakabuti na bawat jeep na sasakyan namin. Kulang na lang magtilian ang mga kababaihan sa kagwapuhan ni Marcos. Itong si Marcos naman, napapangiti na lang. Hindi man lang niya iniiwasan ang atensyon. Nakarating na nga kami sa Rojas at ganun din, mas pinagtitinginan pa siya. Dennis, tignan mo oh. Grabe pala kapag ganyan kagwapo, no? Lahat ng babae, mapadalaga o matanda, kuha niya yung atensyon. May mga nag-aaway pa para makausap lang siya. Mas mabuti pa pala yung ganitong itsura. Iwas sa gulo. Walang problema dahil walang gusto ko mausap sa akin. Grabe ka naman sa sarili mo. Pero, Dalia, hindi ka ba nagsiselo sa kanila? Usyota ako yung ganyan, aba. Marami na ako nasabunutan ng ganyan. Naku, lalo na kapag ganyan gustong lumapit ng iba. Ay, naku. Talagang masasampal ko yun sa mukha. Ayos lang sa akin yun. Talagang ganyan eh. Hindi talaga maiiwasan. Tsaka sanay na ako. Basta't ako naman yung pakakasalan eh. Okay na yun. Wow.
iba ka na talaga. Iniwan mo na yata yung buong pagkatao mo sa Maynila eh. Para kang ahas. Nagbabago ko na anyo nung umuwi ka sa probinsya nyo. Parang nakalimutan mo na lahat sa Maynila ah. Hindi ba, ikaw pa yung umiiyak dati kasi yung boyfriend mo noon may crush sa artista? Oo, naalala ko yun. Pero tama ka, iba na dito, Jojo. Mas masaya kasi ako kay Marcos. Kaya, ibang-iba talaga. Nagkatinginan kami ni Jojo dahil malayong-malayo ito sa ugali ni Dahlia. Pero nagkibit-balikat na lang ako. Kung saan siya masaya, dapat irespeto na lang namin yon. Hindi nagtagal, natagpuan namin ang parada. Iba't ibang klase nga ng aswang ang nakita namin. At tuwang-tuwa si Marcos sa mga costume ng mga tao. Ang iba namang mga babae, nagpapapicture pa sa kanya na para bang siya ang main attraction ng festival. Nagkakatulakan na dahil sa dami ng tao at dahil pinagkakaguluhan na rin nila si Marcos. Nagkahiwa-hiwalay na kami sa gitna ng parada. At dahil dito, nakita kong nadapa si Dahlia at napaluhod sa semento. Natulak-tulak pa siya ng mga dumadaan. Pinilit ko namang makarating sa kanya at nakitang hawak na niya ang ulo at minamasahe ang sentido niya. Nakakunot pa yung noo niya at paiyak na. Oh, ano? Okay ka lang ba? Ha? Nasaan? Dennis? Teka nga lang, hindi kita maintindihan. Dennis? Dennis, tulungan mo ko, please. Ano ba? May masakit ba sa'yo nung nadapa ka? Nasugatan ka ba? Dennis? Dennis, tulong. Mahal, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Halika dito. Oo naman. Ayos lang ako. Ikaw, okay ka lang ba? Ang dami mong fans ah. Sa isang iglapay nawala ang kahit anong bakas ng luha ni Dahlia. Kung kanina umiiling-iling siya at para bang hindi alam kung nasaan siya, ngayon ay nakangiti na siya kay Marcos. Hinila siya ng lalaki at niyakap. Nilagay naman niya ang muka sa dibdib nito. Iniwas ko ang tingin ko hanggang sa tinawag ni Jojo ang atensyon ko. Oh, aray ko, ang sakit naman nun. Ano, carry pa ba ng puso mo? Ikaw talaga. Wala yun, no? Pero, umalis na tayo dito. Gulo dito. Saan ba tayo iinom? Nauuhaw ako bigla. Tara. Ayan tayo eh. Iinom ka agad kapag nasaktan. Kukuha kami ng gown, di ba? Kaya daw ni Marcos yung mag-e-enjoy. At gano'n na nga ang nangyari. Humiwalay kami sa kanila habang nag-aasikaso sila para sa kasal. Itong si Marcos naman, hinatak ako sa isang resto bar. Hindi nagtagal at may mga babaeng nakatunton sa table namin. At nagsimula silang kausapin si Marcos habang panay naman ang abot niya sa akin ng beer. Hinihintay ko naman ang pagkakataon na mismong si Marcos ang magsabi sa kanila na umalis. O kahit man lang tanggalin ang mga kamay nila pag napapadikit ito sa kanya. Pero hindi niya talaga ginagawa yon. Kahit anong lapit ng mga babae, hinahayaan lang niya. Wala siyang ibang ginagawa. Pero hindi rin naman siya lumalagpas sa pagkausap sa kanila. Pero hindi ko talaga masikmura ang nangyayari sa harap ko kaya nagsalita na ako. Nakatulong din na medyo lasing na ako. Kaya naipon na ang lahat ng inis at tapang ko. Miss. Sorry ah. Pwede ko bang mahiling na yung oras na makausap ko yung kaibigan ko? One-on-one lang. Pasensya na ah. May kailangan lang kami pag-usapan na importante. Oh, relax lang, Dennis. Umiinit ata yung ulo mo dyan ah. Inom lang na inom. Ito mo. Sino ba naman kasi hindi mapupuno sa'yo? Tignan mo naman oh. Kaliwat kanan yung mga nalalandi sa'yo, wala ka man lang ginagawa para pigilan sila. Dennis,
Ngayon ka lang ba nakakita ng mga lalaking hinahabol ng ganyan karaming babae kaya kagulat na gulat? Sa totoo lang, oo eh. Naingit ka ba sa akin? Gusto mo bang habulin ka din ng mga babae kaya kagalit na galit? Hindi. Wala akong pakialam sa ibang babae. Pakialam ko dyan. Binabastos mo kasi si Dalia eh. Ikakasal ka na pre. Tapos lumalandi ka pa dyan. Nakakahiya naman sa kaibigan ko, di ba? Talaga ba? Gusto mong ipaglaban yung dangal ng kaibigan mo? O may iba pang dahilan kaya kagalit sa akin? Wala. Walang ibang dahilan. Basta huwag mo nang pabalikin yung mga babaeng yun, ha? Yun lang ba? Pwede naman. Hindi lang sila. Pati yung ibang lalapit. Huwag mo hayaan na umuupo yung ibang babae dito sa mesa natin. Isipin mo si Dalia kung ano mararamdaman niya. Walang pakialam si Dalia. Mukha ikaw lang yung may pakialam mo. Hindi. Baka nakumbinsi mo lang siya na huwag magsalita. Pero kilala ko siya. Nasasaktan yun. At hindi magandang tignan. Tsaka mahiya ka naman. May kakilala dito si Dalia na nakikita ng bababae ka. Hanip ka din eh. Talagang pagtatanggol mo si Dalia kahit hindi naman kailangan. Masyado ka malambot sa babae. Kaya hindi kayo nahabol eh. Yun at, well, alam naman natin kung bakit, di ba? Ano sabi mo? May pinaparating ka ba? Sabihin na lang natin na alam ko kung bakit ka talagang nagagalit sa akin. At hindi kita masisisi. Kasi nasa akin na yun lahat eh. Hindi mo na makasalanan na ganyan ka pinanganak. Hindi mo kasalanan na pangit ka. Tandaan mo lang na kahit anong gawin ko, ako pa rin yung mamahalin ni Dalia, kaya tumahimik ka na dyan! Dito na nagdilim ang paningin ko. Wala akong pakialam kung insultuhin niya ako. Pero yung abusuhin niya ang kabaitan ni Dalia, doon na ako papalag. Hindi ko alam ang nangyari pero naramdaman ko na lang ang sakit sa kamay ko nang kumonekta ang kamao ko sa mukha niya. Kitang-kita ko ang gulat na reaksyon sa mukha niya nang suntukin ko siya. Agad naman nanlisik ang mga mata niya sa akin. Napaurong ako dahil dito at dahil sa sobrang sakit ng kamao ko. Para kasi akong sumuntok sa hollow blocks. At mabuti na lang, walang masyadong tao sa paligid pero agad kaming nilapitan ng waiter at inawat. Bawiin mo yung sinabi mo tungkol kay Dalia! Irespeto mo siya! Kundi mas malala pa dyan yung ipaparanas ko sa'yo! Nakainom ka lang, tumapang ka na. Kala mo kung sino ka na. Pero sige, pagbibigyan kita. Kailangan kita eh, higit pa sa alam mo. Anong pinagsasabi mo? Linawin mo! Wala. Ang init naman talaga ng ulo mo. Kumalma ka nga. Pinagtitingin na tayo. Uminom ka na lang dyan. Iilang ako. Sandali lang. May mali yata sa mata mo. Pulang-pula na oh. Hoy, teka! Huwag ka umalis! Napuruhan ko yata yung mata mo! Wala epekto sa akin yung kamao mo. Namalikmata ka lang. Sige na, kumalma ka lang dyan. Sasabihan ko na sila, Dalia, na sunduin tayo. Wala na akong nagawa dahil lasing na talaga ako. Kaso, napakatagal niya sa CR. Kaya naman tumayo na ako at nagtungo sa banyo para tingnan kung ano ang nangyayari. Pero wala na siya doon. Lumabas ako sa resto bar matapos magbayad at hinanap ko siya sa katabing kalsada. At uminit na naman ang dugo ko dahil sa isang eskinita. Nakita ko siyang may kasamang babaeng maikli ang buhok. Para bang naghahalikan sila sa dingding ng isang gusali. Pero hindi lang yon. May kasama pa silang iba. Isang matandang byuda na kilala ko. Tita Amelia? Marcos, ano ba naman? Tama na yan. Sandali lang. Sige na, kaunti lang. Ano nangyayari? Hoy! Ano nangyayari dyan? Tita Amelia, bakit mo siya hinahayaan?
Sumalampak yung babae sa balikat ni Marcos. Napalingon sa akin si Tita Amelia at nagsimulang lumapit sa akin. At ito na ang huling nakita ko bago ako nag-blackout sa kalsada sa Kalasingan. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Madilim at umiikot ang paningin ko nang magising sa kwarto at masuka ako sa gilid ng kama. Napalingon naman ako sa kama ni Jojo dahil may itim na anino ang nakayuko sa gilid nito. Dahan-dahan itong gumapang sa kama at umakyat kay Jojo. May ginagawa ito sa leeg niya. At sinubukan kong bumangon pero hindi ako makagalaw. Hanggang sa naramdaman ko na parang may bumuhos ng tubig sa mukha ko. Uy, Dennis! Tanghali na! Ako ba naman? Kasal ni Dahlia mamaya. Sandali lang. Sakit pa ng ulo ko eh. Yan yung napapala mo sa kakainom. Teka nga. Okay ka lang ba? Kagabi kasi parang may nakita akong anino sa kama mo. Ano? Ano pinagsasabi mo? Para kasing totoo eh. Nag-umpisa nung sumuka ako dito sa tabi ng kama. Hala, bakit wala yung suka dito? Siguro binabangungot lang ako. Wala na talaga. Kasi ako'y naglinis sa suka mo kanina. Nakakahiya no? Baka makita pa ni madam yan at lalo tayong pagalitan. Ha? Di totoo nangyari yung kagabi. Teka nga. Nalilito na ako. Paano pinagsasabi mo? Grabe yung pagkalasing mo kagabi. Ano ba yung huli mo naaalala? Nasa bar kami nun eh. Tapos si Marcos, maraming kausap na babae. Galit na ako nun. Medyo malabo na nun pagkatapos. Sandali nga lang. Paano ba ako nakauwi? Sinundo namin kayo. Basag na basag ka nun eh. Kala ko susukahan mo ko. Kakaya ka. Baguhin mo na yan, Dennis ha. Sandali. Wala bang ibang nangyari? Parang meron kasi talaga eh. Hindi ko maalala. Ay nako. Ewan ko sa'yo. Bakit naman kasi nag-inom ka ng ganon? Alam niyo naman na kinabukasan yung kasal ah. Si Marcos pa naibigay sa akin eh. Ano? Di wala akong tama yung isang yun eh. Tapos ikaw knockout ng buong gabi? Tsaka alam mo bang napilitan ako mag-almusal kasama si Tita Amelia kanina? Feeling ko talaga galit sa akin yun eh. Grabe akong irapan. Si Tita, parang may naalala ko. Yung mata niya. Sumama ba siya sa pagsundo sa ating kagabi? Huh? Hindi. Bakit? Para kasing may naalala ko eh. Yung mukha niya yung huli kong nakita. Ano? Paano naman mangyayari yun? Hindi naman siya sumama sa atin sa Rojas ah. Uy, pre. Baka napapanaginipan mo si Tita ah. Baka siya yung sunod mong magustuhan kasi taken na si Dahlia. Biyuda nga yun pero mangilabot ka naman. Hindi, maniwala ka. Nakita ko siya. Hindi ko makakalimutan yung mata niya na parang walang puti. Hindi ko lang maalala talaga yung nangyari. Hindi ko mapagtagbi-tagbi lahat sa memorya ko. Pero sigurado ako, may iba kay Tita ngayon. Paano mo naman nasabi yun? Nung isang gabi kasi, nakita ko siya sa hardin. Pero yung kilos niya, parang hindi normal. Huh? Dennis, di kaya totoo yung sabi ng mga tao sa burol? Na mayroong aswang dito sa lugar nila? At hindi kaya si Tita Amelia yun? Ikaw na rin yung nagsabi. May kakaiba sa kanya. Habang nag-uusap ay napansin ko na may kinakamot siya sa leeg niya. Dito na bumalik ang inakala kong panaginip lang kagabi. Lumapit ako sa kanya at tiningnan niyo ng mabuti. At totoo nga, may kung anong nilalang ang kumagat sa kanya kagabi. Uy, ano bang ginagawa mo? Jo, masakit ba yung leg mo kanina umaga? Oo, bad trip ka eh. Baka tinatapos mahapdi. Wala naman lamok sa kwarto natin, di ba? Tingnan mo sa salamin. Kasi hindi yan normal na kagat ng lamok.
tignan mo, punta ka sa banyo. Diyos ko, hindi ko alam yung nangyari sa akin. Ako alam ko. Kagabi, matapos kumasok ka, may nakita akong malaking anino dyan sa tabi ng kama mo. Madilim pero nakita kong tumabi sa yun. Tapos may ginawa siya sa leg mo. Yan yung patunay. Hindi kaya aswang yan, Dennis. Hindi kaya inaswang ako ni Tita Amelia. Galit na galit sa akin yun eh. Dennis, umalis na tayo dito. Hindi natin pwedeng iwanan si Dahlia. Kailangan niya malaman. Oo, tama ka. Pero maniniwala ba siya sa atin? Kailangan natin ng konkretong ebidensya. Lalo na't laban sa mama niya yung paratang natin. Kapag mali tayo, magkakagulo dito. Mamayang hapon na yung kasal. Baka hindi matuloy kung gagawa tayo ng gulo. Aba, teka. Anong gulo yung sa kasalang pinag-uusapan nyo? Napatingin kami ni Jojo sa pinto. Nakatayo si Marcos at nakakunot ang noo sa amin. Lumapit siya at napatingin sa leeg ni Jojo. At dahan-dahan niyang tiningnan niyo ng mabuti. Pinagmasdan niya ang sugat nito sa leeg at tumango-tango. Oh, Marcos, ano atin? Hindi. Kasi narinig ko yung usapan nyo eh. Pinagbibintangan nyo si Tita Amelia na aswang. Ngayon ba kung kailan yung kasal namin ni Dahlia? Kung hindi totoo, edi walang kaso. Pero kung totoo, lahat tayo nasa panganib. Mahal na mahal ni Dahlia yung mama niya. Ayokong gumawa kayo ng gulo. Pero tutulungan ko kayo. Ako nang bahala dito. Gumawa kayo ng paraan para makahanap ng ebidensya laban kay Tita Amelia. Oh? Talaga? Akala ko ba ikaw yung paborito ni Tita? Tapos ngayon tutulungan mo kami? Yung sugat mo kasi, ganyan din yung nakita ko kay Dahlia. Kaya kung tama kayo, pati yung sariling anak niya sinasaktan niya. Hindi ako makakapayag doon. Gagawa ko ng paraan para hindi mapansin ni Tita na wala kayo. Nakita ko nga rin kay Dahlia yun eh. Jojo, tara. Kailangan natin magmadali. Pumunta tayo sa albularyo para matulungan tayo. Marcos, salamat ah. Hindi ka naman pala masyado nakakainis. Alam ko meron tayong hindi pagkakaunawaan. Pero iniisip ko lang din naman yung kapakanan ni Dahlia eh. Pinapatawad na kita kahit sinapak mo ko kahapon. Basta't magtulungan tayo para kay Dahlia. Tumango na lang din ako dahil sa totoo lang. Patsi-patsi pa rin sa memorya ko ang kagabi. Pero nung sinabi niyang nagkaroon kami ng iringan at sinunto ko siya, unti-unti nang bumabalik sa akin ang lahat. Nagtungo kami sa bayan. Nagtanong-tanong kami at may nakapagturo sa amin kung saan makakatagpo ng isang albularyo. Dumiretso kami sa bahay ng naturang lalaki. Aswang baka mo? Opo. May hinala kami na aswang yung nanay na kaibigan namin. Meron ho ba kayong paraan para makumpirma ito? Maraming paraan. Pero meron ako dito, Lana. Kagad-agad, malalaman mo kung aswang ang pinaghinalaan mo kapag kumulo ito. Oh, sakto po yan. O sige ho, maraming salamat. Nagmamadali kasi kami. Basta't mag-iingat kayo. Meron na naman natagpo ang bangkay dyan sa may kakahuyan. Pasensya na hindi ko kayo masamahan dahil may edad na ako eh. Pero bumalik na lamang kayo kung may tatanong kayo ha. Tinanggap namin ang Lana at nagmadali pabalik kina Dahlia. Halos tumakbo na kami pero napahinto ulit kami nang madatnan ang mga kumpulan ng mga tao. Doon sa gilid ng kalsada. Merong mga matatandang babae na nag-iiyakan at mga kalalakihan na may buhat-buhat na katawan mula sa kakahuyan. Isang bangkay ng dalaga ang niyapos ng matandang babaeng humahagulhol. Puno ng dugo ang leeg ng babae. At maya-maya pa, nagsimula nang magtsismisan ang mga tao sa paligid. Sumusobra na talaga yung aswang na yan. Pinupuntirya na yung lugar natin.
hindi naligtas yung mga kababaihan dito. Balita ko nga ay meron din daw biktima sa Rojas kagabi. Parang lantara na. Hindi na tinatago ng aswang yung mga kahayupan nila. Sa eskinita daw natagpuan sa tabi ng isang baryong babae eh. May kagat din daw sa leeg at ubos daw ang dugo. Nako, katulad din na anak ni Alice na nakaburol dyan sa bayan ngayon. Sandali nga lang ho. Pwede po bang magtanong? Payat po ba't maiksi yung buhok ng babae sa Rojas? Abay oo. Paano mo naman nalaman? Jojo, tara na, bilis! Dennis, teka, ano ba nangyayari? Bakit tayo tumatakbo? Jojo, yung babae sa eskinita. Nakita ko siya. Bilisan natin. Baka nasa peligro si Dahlia. Naalala ko na ang lahat. Si Tita Amelia, nasa eskinita nun. Lumapit siya sa akin. At nakita ko sila ni Marcos pati yung babae. Si Marcos? Ano ginagawa niyo lahat sa eskinita? Nakita ko si Marcos. Nakikipaglandian doon sa babae. Tapos biglang dumating si Tita Amelia. Pero imbis na awatin niya, parang nakangiti pa siya. Bad trip talaga. Bakit ngayon ko lang naalala? Hindi na talaga ako maglalasing sa susunod. Ang kapal talaga ng mukha ng Marcos na yun. Nagpanggap siya na okay lang ang lahat pero lantaran yung pagtataksil niya kay Dahlia. Ano? Paano naman mangyayari yun? Hindi pinigilan ni tita? Nagalit man lang ba siya? Hindi nga eh. Nakangiti pa siya tapos niyakap niya pa si Marcos. Sa totoo lang, ano bang maasahan natin sa pag-iisip niya kung aswang nga siya? Tama ka. Wala na siya sa pag-iisip. Sa palagay ko, pinatay niya yung babaeng kaaway niya sa bayan. Tsaka ito sa kakahuyan. Tapos sumunod siya sa atin sa Rosa at ng biktima din. Naku, palala na ng palala yung ginagawa niya. Walang yata talaga. Kaya kailangan na natin ilayo si Dahlia dito bago pa mahuli yung lahat. Pero Dennis, hindi ko alam kung paano tayo makikipaglaban sa katulad nila Tita Amelia. Alam mo naman nakakatakot yung aswang eh. Baka pwedeng bumalik na tayo kasama yung mga pulis. Natatakot din naman ako eh. Pero kailangan natin tulungan si Dahlia. Lalo na't mukhang wala ng kontrol si Tita Amelia. Kung sino-sino na yung binibiktima niya. Pati nga kay ni Dahlia kinagat niya, di ba? Tsaka nauubos na yung oras natin. Hindi natin alam kung maniniwala yung pulis sa atin. Bahala na. Kung masaktan tayo pero hindi natin pwedeng iwanan si Dahlia dahil hindi ako papayag. Mabuti naman. Akala ko, torpe ka na naman eh. Hindi pala mahina yung loob mo pagdating sa kanya. Ikaw na talaga yung manok ko, hindi na si Pogi. Tara na. Pero Dennis, pangako mo sa akin ha. Kapag nakaligtas na tayong lahat dito, dapat umamin ka na. Nang makarating kami sa bahay ay abala na sila sa pag-aayos para sa kasal na magaganap. Doon sa malawak na lupain sa likod ng bahay. May iilang bisita na ang nakarating. At syempre, mga babaeng kumakausap kay Marcos. Sumunod naman sa amin ang lalaki nang makita ang pagdating namin. Pag-akyat namin, hinatak agad ni Dahlia si Jojo papunta sa kwarto. Dumaplis ang tingin namin sa isa't isa at napansin kong hindi siya okay. Nakakunot ang noo niya. Pawis na pawis at mukhang balisa. Lalapitan ko na sana dahil halatang may gusto siyang sabihin. Pero biglang lumitaw si Tita Amelia at pinandisikan kami ng mata. Ano ba naman yan, Jojo? Kanina pa kitang hinahanap eh. Saan ba kasi kayo nang galing? Aba bilang abay, dapat nandiyan ka sa tabi ng kaibigan mo para alalayan siya. Ano ka ba naman? At ikaw, Marcos, hindi mo pwedeng makita na suot ni Dahlia yung gown niya. Magbihis ka na doon sa kabilang kwarto. Opo, sige ho. O ano anak, handa ka na ba? Ma, kasi parang nag-iisip-isip ako. Ano? Kasi parang ang bilis po ng lahat eh. Hindi ko na alam, Ma. Ano ba pinagsasasabi mo? Umayos ka nga, Dahlia, magbihis ka na. Jojo, tignan mo. Yung lana natin. Kumukulo. Kumpirmado. Si Tita Amelia yung aswang. Hay,
dalawa dyan? Ano bang pinagbubulungan nyo? Ikaw, Dennis, sumunod ka na kay Marcos, ha? Tulungan mo siya doon. Pero... Oh, Dahlia, kailangan natin mag-usap. Pwede bang lumabas muna tayo? Mamaya ka na magbihis. Bago ko pa marinig ang sagot ni Dahlia, tinulak ako palabas ni Tita Amelia at sinarado ang pintuan sa mukha ko. Nilakpan niya ito kaya wala akong nagawa kundi sumunod sa katabing kwarto ni Marcos. Kaso, mula sa uwang ng pintuan, nakita ko na may sumunod palang babae kay Marcos. Si Mildred, yung kasambahay ng kapitbahay. Sa puntong ito, kumukulo pa rin ang Lana kahit nasa kabilang kwarto na si Tita Amelia. Kaya naman nagtaka na ako. Nalaki ang mga mata ko nang makitang nilalandi ni Mildred si Marcos sa araw pa ng kasal nito at sa kwarto nila ni Dahlia. Papasok na sana ako para tanggalin ang babae kay Marcos at patikimin na naman ng kamao ko ang lalaki. Nang makita ko na si Marcos na ang agresibo, siya na ang tumutulak kay Mildred papunta sa kama. At si Mildred naman, nagsisimula nang magpumiglas nang makita ko. Gusto na niyang umalis pero dinaganan pa siya ni Marcos. Ang kapal talaga ng mukha nyo! Lalo ka na, Marcos! Hindi ko palalampasin itong mga ginagawa mo! Kay Dahlia nga ayos lang eh. Eh ano, naiinggit ka ba? Gusto mo din ba ng mga babaeng umahabol sa'yo? Hayop ka! Maya ka naman sa sarili mo! Araw na kasal mo! Tapos sa kama niyo pa ni Dahlia! Alam ko naman kanina ka pa nanonood dyan. Nagustuhan mo ba yung nakita mo? Hindi ako natutuwa. Nakakasuka ka! Palibasa. Pangit ka kaya galit na galit ka sa akin. Dahil ako yung pinili ni Dahlia, hindi ikaw. Akala mo ba hindi ko napansin yung lihim na pagtingin mo sa asawa ko? Hindi. Nagagalit ako dahil ginagago mo si Dahlia. At hindi ba kayo mag-asawa, no? Kapal naman ang mukha mong sabihin yan habang nakaibabaw sa ibang babae. Umalis nga kayo dyan, mga hayop! Pero hindi sila sumunod. Ngumiti pa si Marcos at hinalikan pa niya ang babae sa leeg sa gitna ng mga protesta ko. Dahil dito, sumugod na ako sa kama para ako na ang maghiwalay sa kanila sa ginagawa nilang kalaswaan. Kaso, nagulat pa ako lalo nang makitang nagpupumiglas na pala si Mildred. Hindi lang pala hinahalikan ni Marcos ang leeg ng babae, kundi kinakagat niya pa ito. Marcos, tama na! Ano bang ginagawa mo? Nasasaktan yung babae! Yan yung gusto niya eh. Gusto niyang kuwang-kuha niya yung atensyon ko. Sa pagkakaalam ko, lahat ng babae dito gusto nila pansinin ko sila. Pinagpapantasan nila na kagating ko sila at yung dugo nila ay matikman ko. Hoy! Ano bang pinagsasabi mo? Tigilan mo siya! Makikita mo. At pinakita nga niya sa akin. Dahil hindi pa siya nakontento sa pagkagat kay Mildred, sinimulan niyang sipsipin ang dugo mula sa babae. Napapikit na lang sa sakit ang dalaga. Hinata ko si Marcos para matanggal siya sa ibabaw ng babae. Pero wala. Napakatigas at bigat ng katawan niya. Tinabig lang niya ako kaya tumalisik ako sa kabilang dulo ng kwarto. Meron kasi siyang angking lakas na hindi ko mapantayan. Tumakbo ko sa kabilang kwarto pero sarado pa rin ang pinto ni Dahlia. Dahlia! Jojo! Buksan niyo yung pinto! Si Marcos yung aswang! Tulong! Sinasaktan niyo si Mildred! Pero wala silang tugon sa mga pagsigaw ko. Sinubukan kong buksan ang kwarto pero nakalak pa rin ito. May iilang kapitbahay sa hardin kaya bumaba ako. Pinagtinginan lang ako ng mga babae dahil nagsisisigaw ako doon. Tulong! Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako! Si Mildred pinapatay siya ni Marcos! Si Marcos? Nasaan na si Marcos? Sabihin mo kasi sa kanya bumaba na siya dito. Ha? Hindi! Aswang si Marcos! Tulungan niyo ako! Kaya nga pababain mo na si Marcos dito para makausap namin siya.
Naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Aswang nga siya. May sinaktan siya doon sa kwarto ngayon. Ipapakita ko sa inyo yung pruweba. Pinagsamantalahan niya yung babae simula umpisa. Tapos kinagat niya. Si Mildred baka mo? Napakaswerte naman niya. Pinansin siya ni Marcos. Sana gawin din sa akin ni Marcos yun. Nakakaingit naman. Ako, mas maswerte si Dahlia kasi siya yung napili ni Marcos eh. Biruin mo sa gandang lalaking ni Marcos na yun. Ano? Narinig niyo ba ako? Naiintindihan niyo ba yung mga sinasabi ko? Aswang nga si Marcos. Sana naman ako na yung sumunod niyang kagatin. Ibibigay ko talaga lahat ng dugo ko para kay Marcos. Kahit ano kailangan niya. Sana naman ako na yung sunod niyang gamitin. Nababaliw na ba kayo? Tulungan niyo yung sinasaktan sa taas. Huwag puro kalandian yung iniisip niyo. Nasa panganib tayo lahat. Merong aswang. Kung hindi kayo tutulong, umalis na lang kayo. Sumabog na ako noon at pinagsisigawan ko ang mga nagkakagulong mga babae na puro kalandian lang ang nasa isip. Pero malaking pagkakamali pala ito dahil imbis na magtino sila, nagalit sila sa akin at hinahampas na ako. Aray ko! Aray! Alam ko hindi kayo ganyan. Kagalang-galang kayong mga babae. Aray ko! Bakit kayo nagkakaganito? Hindi ko kayo maintindihan. Naiinggit ka kay Marcos, no? Dahil pangit ka. Pinipigilan mo kami na makita siya kaya tinatago mo siya. Aray ko! Teka! Bakit ba kayo sa akin nagagalit? Sandali! Wag! Aray! Tama na! Ituro mo na lang kung nasa si Marcos, hindi tutuluyan ka talaga namin. Huwag mo siyang itago sa amin. Eh, hindi ko nga siya tinatago. Sinabi ko na nga kung nasan siya. Ba't tayo niyo ba ako tulungan? Dahil pribilehiyo para kay Mildred kung siya yung pipiliin ni Marcos. Kahit sino sa amin dito, ibibigay namin sa kanya yung buhay namin. Kaya ilabas mo na si Marcos. Ilabas mo na siya dahil gusto na namin siyang makita. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ng dalaga. At dito ko na napansin, lahat ng mga bisitang dumalo at patuloy na pumapasok sa bakuran ay puro mga babae. Karamihan ay dalaga at lahat sila ay kakaiba ang ngiti. At ang mas nakakaalarma pa dito, tiningnan ko ang mga mata nila. Walang mga puti at sinakop ng itim. Para bang wala sila sa sarili nila. At pilit nilang hinahanap si Marcos sa akin. Bawat segundong lumilipas, lalo silang nagiging agresibo at desperado na makita ang aswang. Nagsimula silang hablutin ako at saktan ako para lang makita si Marcos. Miss! Tama na! Hindi ako yung kalaban! Yung aswang! Tigilan niyo na ako! Hindi ako masama! Ito pangit na ito yung humahad lang sa atin. Dispatchahin na natin yan! Hindi sila nakikinig sa akin at mas marami pang pumapasok sa bakuran at nagsisimula na silang palibutan ako. Napilitan akong tumakbo pabalik sa bahay at nilak ko ang pinto sa sala. Wala pa ring imik mula sa kwarto namin si Jojo, kaya binalikan ko ang kwarto ni Marcos. At sana, hindi ko na lang ginawa ito dahil nakakarimarim ang nakita ko sa kama. Pinagsasamantalahan na ni Marcos ang agaw buhay na si Mildred. Hinampas ko siya sa likod niya pero walang nangyari. Sinuntok ko pa ulit-ulit ang likod niya. Pero parang sumusuntok lang ako sa pader. Ang kamay ko talaga ang nadudurog. At tuloy siya sa paghigop sa dugo ng babae. Nagsimula namang magkumbulsyon si Mildred at nanginginig ang buong katawan niya habang nakangiti si Marcos sa leeg nito. Tinitingnan lang ako ni Marcos habang sinisip-sip na niya ang buhay mula sa babae. Tulong! Parang awan niyo na tulong! Dahlia! Jojo! Tumahimik ka! Ang ingay-ingay mo! Nag-enjoy ako dito! Ini-istorbo mo ako! Jojo! Kahit sino, tulungan niyo ako! Napakaingay mo at para kang babae putak na putak dyan! Hindi mo ba naiintindihan? Wala nang tutulong sa'yo dito. Lahat ng nandito, nauumalig sa akin at marami pang pupunta. Walang yakang aswang ka. Kung ano mang kahayupan ang ginagawa mo sa mga babae. Wala kang konsensya. Walang sinabi ang itsura mo kung napakadumi ng ugali mong hayop ka.
Manahimik ka! Sa isang iglap, tumayo siya mula sa kama at sinuntok ako. Nanginig ang pangako at napahandusay ako sa sahig. Napakabigat ng kamay niya. Inapakan niya ang bato ko kaya hindi ako makatayo. Sinubukan kong magpumiglas pero diniinan pa niya ang paa niya. At para bang may dumadaga na hollow block sa mukha ko. Sa puntong ito, sinusubukan ng gibain ng mga babae sa labas ang pintuan sa sala. At sa gitna ng gulo, may mga paa akong nakita sa gilid ng mata ko. Tita Amelia! Jojo! Tulungan niyo ako! Ay nako Marcos, pasensya ka na. Natagalan ako kay Jojo pero okay na yan. Talaga? Nakakatawa naman at maasahan ka talaga. Tinanggal ni Marcos ang paa niya sa bato ko at nakahinga ko ng maayos. Sinubukan kong makabangon at halos lumuwa ang mga mata ko nang makita na inakbayan ni Marcos si Tita Amelia. At humalik ito sa pisngi ng lalaki na puro dugo pa mula sa pagsipsip sa leeg ni Mildred. Katulad ng ibang babae, purong itim ang mga mata ni Tita Amelia. Jojo, halika dito. Oo, Marcos. Kahit ano gagawin ko para sa'yo. Nang makita kong halos sambahin na ni Jojo si Marcos, pinilit kong pigilan ito. Pero tinadyakan ako ng lalaki. Napahandusay ulit ako sa sahig sa lakas niya. Umupo siya sa kama katabi ng katawan ni Mildred at tumabi sa kanya si Tita Amelia. Sapat na ba ang lahat para sa iyo, Marcos? May kailangan pa ba akong ihanda? Pwede na ba tayong magsimula? Hindi pa. Nag-iba na yung plano ko. Hindi na ngayong hapon yung kasal dahil mamayang hating gabi na. Sa kabilugan ng buwan meron akong espesyal na magaganap. Pero sisimulan ko na ang sarili kong pista. Marami naman dumalo Uunahin ko lang silang asikasuhin. Pista? Anong ibig mo sabihin? Sasaktan mo yung mga nauumaling sa'yo, kagaya ng ginawa mo kay Mildred! Tumahimik ka nga kapag hindi ka kinakausap. Hayaan mo lang siya magtaka at makikita niya din mamaya. Si Dalia, nasan siya? Handa na ba yung magiging asawa ko? Nako Marcos, nagkaroon lang ng konting komplikasyon. Lumalaban pa kasi ang isip at puso niya. Lumilitaw yung damdamin niya tuwing nakikita tong pangit na to Pero hayaan mo, maaayos rin ang lahat. Mabuti. Dalia, halika dito, mahal. Pumasok na nga sa kwarto si Dalia. Namumugto ang mga mata niya at nakasimangot. Napalingon siya sa akin at tumulo ang mga luha niya. Sinubukan kong lumapit sa kanya, pero sinikmuraan ako ni Marcos. Kasabay nito ay nagiba na ang pintuan sa sala at nakapasok na ang mga babae. Nagsasabunutan na sila at nag-aaway kung sinong makakapasok sa kwarto kasama si Marcos. Sumigaw si Marcos sa kanila at bigla silang huminto lahat sa kaguluhan. Tumayo silang lahat ng matuwid at napatulala kay Marcos. Tinuon naman ni Marcos ang pansin kay Dalia na nakatulala rin. Pero tumutulo pa rin ang luha sa mga mata niya. Amelia, ang sabi mo okay na si Dalia. Bakit umiiyak pa rin siya? Aba hindi ko alam, pasensya na. Ang akala ko talaga... Lapastangan! Para yan sa hindi mo pagsunod na maayos. Hindi naman mahirap yung utos ko sa iyo Tumilapo ng matanda sa ginawa ni Marcos at humampas ang ulo niya sa tokador. Hindi na siya gumalaw ulit kaya sinubukan siyang lapitan ni Dalia. Dalia! Tigil! Huwag mo siyang lalapitan! Pero Marcos, si Mama! Sinabi kong huwag mo lapitan Pero Marcos! Inangat ni Marcos ang kamay niya. At dahil dito, sabay-sabay na parang nakuryente ang mga kababaihan sa paligid.
Matapos nito ay napapailing sila. Napakurap-kurap si Dahlia at sumenyas si Marcos kay Dahlia at dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Kumandong si Dahlia sa lalaki at hinalikan siya nito habang tumutulo ang luha. Pinunasan naman ni Marcos ang kanyang mga mata at ngumiti sa akin. Napasobra yata yung impluensya ko sa kanila. Pasensya na, dahil masyado ako na-excite dito. Alam mo naman, araw kasi nakasal ko ngayon. Minsan lang kasi kasal yung dangga. Pero di bale, tuloy ang kasiyahan! Dangga? Ano yun? Hindi ka lang pala pangit. Tanga ka pa. Nasa albularyo na kayo, hindi mo pa natuklasan. Hinayaan ko na nga kayo gumawa ng paraan. Pero hindi niyo pa rin ako natimbog. Ang hina mo talaga, Dennis. Kaya siguro inayawan ka nitong si Dahlia. Kahit naman hindi ako dumating sa buhay niya, hindi ka pa rin pipiliin kasi mahina ka. Wala kang kwenta. May malay ko bang napakagaling mo manloko? At kasabot mo pa yung mama ni Dahlia? Alang talaga yung bituka mo. Pati yung matanda na yan, kinakalantari mo! Hindi naman. May standards pa rin naman ako, no? Gusto ko yung pinakamagaganda at pinakamanga sariwa. Pero may panganabang pa rin naman itong Amelia na to eh. Tinutulungan niya ako ihanda yung lahat. Hayop ka. Kinokontrol mo yung mga babae at pinagsasamantalaan mo sila. Ikaw yung walang kwenta. Wala kang takal. Sabihin mo na yung lahat. Pero ako pa rin yung pinakagwapo. At least, hindi ako pangit katulad mo. Pero mabuti na rin yun. Dahil sa'yo, makukumpleto yung mission ko sa lugar na ito. Mission? Anong mission pinagsasabi mo? Baliw ka talaga! Hindi lang naman paglulumandi yung pakay ko dito eh. Nais kong linisin ang lugar na ito. Kailangan kong dispatchahin ng mga pangit dito dahil nakakadiri kayo. Hindi kayo nararapat mabuhay dito sa mundong ito dahil sa mga itsura nyo. Pero gayon pa man, nagpapasalamat ako sa inyo. Kasi kung wala kayo, hindi makukumpleto ang ritual. Ritual? Anong ritual? Malalaman mo rin yon. Dapat sa mga pangit na katulad mo sinasakripisyo. Mga babae, kunin niyo siya. Magkakaroon tayo na sarili natin aswang festival dito sa hardin. Itapon yung lana na dala niya. Walang kwenta yan. Dahil wala na magliligtas sa'yo, Dennis. Ano? Anong pinagsasabi? Teka, huwag niyo ako hawakan. Bitawan niyo ako. Marcos, walang iya ka. Lumayo kayo sa akin. Dahan-dahang lumapit sa akin ang mga dalaga. Iba't ibang mga kamay ang humahablot sa akin. Hanggang sa naramdaman ko ang malakas na pagbigwas sa bato ko. Biglang nagdilim ang paningin ko. Namulat ako dahil sa init ng isang bagay na malapit sa mukha ko. Sinubukan kong kumilos, pero nakagapos ako sa isang silya. Tinali nila ako sa gilid ng isang altar sa dulo ng hardin. Puno ito ng kandila. At ito pala ang sinasabi nilang setup ng ritual. Dahil nakikita ko mula sa aking pwesto ang kaganapan sa gitna ng hardin. Pinapalibutan ng mga babae si Marcos at panay ang halik at landi nila sa dangga. Nabigla ako nang lumapit sa kinaroroonan ko si Jojo. Kinausap niya ang babaeng nakabantay sa tabi ng silya ko. Ako nang bahala sa kanya. Pinapalinis sa akin ni Marcos yung batok niya. Iwan mo na kami. Jojo, alam ko ganyan kontrol niya yung isip mo. Pero please, tulungan mo ako. Shh! Huwag kang maingay. Jojo, parang awa mo na. May gagawin siya sa akin. Hindi ko alam pero nasa panganib ako. Dahil lahat, baliw yung aswang na yan. Aabusuhin niya kayo. Alam kong gustong gusto mo siya dahil may ginawa siya sa inyo. Pero pigilan niyo siya, please. Gagi, sabi ko sa'yo huwag kang maingay ah. Ako ba?
Wala siyang impluensya sa akin. Imuko ka na. Magkunwari kang tulog ka pa rin. Diyos ko, totoo bang matino ka? Eh oo nga. Silipin mo yung mata ko. Hindi ka tulad na sa kanila. Ay, salamat sa Diyos. Oo nga. Pero kailangan natin mag-ingat. Hindi alam ni Marcos kasi abala siya. Pinagpipistahan niya yung mga babae dito, Dennis. Grabe. Nakakaawa sila, Jojo. Sa totoo lang, nakalis na ako kanina. Pasensya na, hindi kita naitakas ha. Marami kasi nakabantay sa'yo kanina. Nakalis ka? Eh, bakit bumalik ka ba dito? Dapat iniwan mo na kami. Hindi. Sabi mo walang iwanan eh. Nagpunta ako sa albularyo. Binigyan niya ako ng dagdag na lana. Gamitin ko daw yung pansaboy sa aswang. At matutunaw daw siya. Pero panandalian lang yun. At ito, isang punyal na binabad sa agaw bindita. Gagana daw yan sa dangga sa kabila ng pambihirang lakas niya. Oo, akin na. Bilisan mo. Kung makakawala ako sa gapos na ito, tapos makalapit lang ako sa kanya, baka may pagkakataon ako. Hindi, Dennis. Masyado siyang mapanganib. Nakikita mo yung mga babae na kapaligid sa kanya. May ginawa siya doon. Parang nababaliw na sila. Wala na sa katinoan. Gagawin nila ang lahat para sa kanya. Kapag lumapit ka doon, siguradong sasaktan ka nila. Eh, paano? Bawat oras na lumilipas, marami na siya nabibiktima. Wala na tayong choice, Dennis. Buhay lang ako ngayon dahil nagpanggap ako. Pero kung malaman niya na hindi ako nahumaling sa kanya, susunod na akong papatayin. At hindi lang yun. Nagigising pa rin si Dahlia. Nilalabanan pa rin niya impluensya ni Marcos. Kaya lalong nagagalit ito si Marcos. Pinahihirapan niya ng husto si Dahlia, Dennis. Nagbabanta siya na sasaktan si Dahlia kapag hindi naging maayos yung lahat. Diyos ko, ano bang gagawin natin? Dali-dali niyang nilagay ang lana sa bulsa ko. Ang punyal naman, inipit niya sa bewang ko. Sinilip niya kung may nakatingin sa amin. At nang may isang babaeng papalapit, nagkunwari siya na pinupunasan lang ang bato ko. Wala na kasing oras para makalagan niya ako. Hintay mo yung tamang pagkakataon para makalapit sa kanya. At sa ritual, may gagawin siya sa'yo. Yun yung nag-iisang tsansa mo na makalapit sa kanya na hindi dinudumog. Kailangan malis yung isip niya na matagal para makawala yung mga babae sa impluensya niya. Dahil kung hindi, tuluyan na silang mababaliw. Hindi ko lang alam kung paano. Pero kahit anong mangyari, maging matatag ka, Dennis. Kailangan ko na umalis bago tayo mapansin. Tama na yan. Magsisimula na daw ang susunod na parte ng ating gabi. Tulungan mo kami at ilalabas natin si Dahlia. Tumango si Jojo at sumunod sa babae. Mula sa loob ng bahay, binaba nila si Dahlia na nakasuot na ng kanyang wedding gown. Pero hindi siya nakangiti. May pasa siya sa pisngi at may dugo sa gilid ng labi. Dinala siya at pinresenta sa harap ni Marcos sa gitna ng hardin. Lumapit ang lalaki sa kanya at sinubukan siyang halikan. Nilihis naman niya ang mukha niya kaya sinampal siya nito. Nahulog si Dahlia sa damo sa lakas ng pagkakabigwas sa kanya. Gusto ko siyang puntahan, pero delikado. Napakarami nila sa pagitan namin at dinakma pa ni Marcos ang leeg ni Dahlia. Tignan mo ko! Dahil kung hindi, susunod ko yung kaibigan mo! Marcos, tama na, pakiusap. Pakiusap, pakawalan mo na kami. Inangat ni Marcos ang mukha ni Dahlia matapos itong sampalin. Tinitigan niya ng mabuti ang dalaga at unti-unting nawala ang kahit anong bakas ng panlalaban sa katawan nito. Napayuko si Dahlia at nanghina sa bisig ni Marcos. Sa gitna ng kaguluhan, lumingon sa akin ang aswang. Ngumiti siya nang makitang gising na ako. Oh! Gising na pala yung pangunahin natin pandagal! Pwede na tayo magsimula! Walang yaka, Marcos. Huwag mo saktan si Dahlia. Wala ka laban-laban sa ibabae na abuso mo. Tama! Wala talaga silang laban dahil mga babae lang sila.
Nabubuhay lang sila para magamit ko. Para usan lang sila. Mga katawan na lalagyan ng dugo. Pero hindi ko maipagkakaila na mas masarap gamitin yung mga magagandang babae. Nakakadiring makisalamuha sa mga pangit. Bakit mo ba ginagawa yan? At bakit gusto mo pa asawain si Dahlia kung ganyan lang din gagawin mo sa mga babae? Dahil siya ang pinakamagandang babae nakita ko at nararapat lang siya na mapa sa akin. Wala nang ibang makakatikim sa kanya. Ako lang. At bonus na lang na may pangit siya kaibigan na tulad mo. Hindi ko na kailangan maghanap pa ng isasakripisyo sa ritual. Ano? Lahat ng ito para sa isang ritual? Oo! Kung ang ritual na yon ay masisigurado, hahaba ang buhay ko. Hindi ako mapapayag na dumami pa ang pangit na katulad mo. Misyon kong ubusin kayo! Hindi ka nga pangit, pero yung budhi mo nakakasuklam! Mali ka! Dapat nga nagpapasalamat ka sa akin na hindi ko papatayin si Dahlia katulad ng iba. Magiging asawa ko siya. Kaya sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ko papatayin ang biktima ko kundi aanakan ko lang. At si Dahlia, siya ang magiging nanay ng mga anak kong dangga! Hindi ko hayaang mangyari yun. Papatayin muna kita bago mangyari ang ganung bagay kay Dahlia! At paano mo ako pipigilan? Hindi ka nga makagalaw dyan eh. Napapalibutan ka na namin. O baka naman, hindi ka pa nakukumbinse sa kapangyarihan ko. Di bale, makikita mo din yon. Simulan na natin. Dahlia, ikaw ang gagawa nito. Kailangan maramdaman ng pangit na yan na hindi siya nararapat na buhay. At dapat sa mga yan inuubos. Kunin mo ang kandila. Mabilis na lumapit sa akin si Dahlia. Kinuha niya ang napakalaking kandila mula sa lamesa sa tabi ko. Inutusan siya ni Marcus na ibuhos ang wax nito sa katawan ko. Tiniis ko ito habang hindi ko pinapahalata sa lahat na ginagamit ko ang punyal para putulin ang tali na nakapulupot sa akin. Aray ko! Dahlia, pigilan mo! Alam ko may pakailam ka sa akin. Kaibigan mo ako. Ayaw mo masasaktan. Dahlia, please gumising ka! Nagkakamali ka. Nasa akin ang buong pag-iisip ni Dahlia. Lahat na sabihin ko, susundin niya. Ipapakita ko sa'yo. Dahlia, itapat mo ang kamay mo sa apoy. Tama na! Bakit mo ba siya sinasaktan? Sumusunod naman siya sa'yo ah! Gusto ko lang makita mo na sa akin siya. Kahit sa'yo naman ang puso niya. Kaya ko siyang pasunurin sa lahat ng gusto ko. At kung ano mang kakarampot na nararamdaman niya sa'yo, uubusin ko yon ngayong gabi. Ipapakita ko sa'yo na wala yon. Dahlia, sunugin mo yung pangit na yan! Humarap sa akin si Dahlia pero dito ko naramdaman na lumuwag ang tali. Sa wakas ay naputol yun ang punyal. Hindi pa rin ako gumalaw nang idikit ni Dahlia ang apoy sa damit ko. Tumutulo ang luha sa kanyang mga blanko at maitim na mata habang sinusunog ako. Ramdam ko naman ang init ng apoy habang lumiyab ang damit ko. Ah! Ah! Tigilan niyo! Wag! Napakagaling na asawa ko. Ngayon, makikita niyo lahat kung paano ko pipira-pirasuhin ang lalaking ito at gagawing alay sa walang hanggang kong buhay. Huwag kayong mag-alala mga babae. Matapos kong buntisin si Dahlia, kayo naman yung susunod. Napakahirap tiisin ang apoy na kumakalat sa damit ko. Kaya nang medyo malapit na si Marcus, tinakbo ko na. May mga babaeng humarang sa akin. Nagulat ang lahat pati si Marcus dahil lumiliyab ako pero nakawala sa pagkakagapos. Tinulak ko ang ibang mga babae at nang makalapit ako kay Marcus, sinaboy ko sa mukha niya ang lana. Nilabas ko ang punyal pero tinulak ako ng isang babae. Nahulog ang punyal sa lupa at nag-agawan pa kami.
Aray ko! Bakit may lana pa siya? Hindi ba't pinatapon ko na yan? Yan yung bagay sa'yo. Malapno sana yung buong katawan mo, hayop ka! Hindi maaari. Nalulusaw yung balat ko. Bakit sa mukha ko ba? Tignan natin kung pogi ka pa rin ngayon, tunaw na yung mukha mo! Gumigewang-gewang siya at hawak niya ang nalulusaw niyang muka. Pilit niyang hinahaplos ito na siyang nagpapalala pa ng sakit. Hindi na niya malaman ang gagawin. Sa puntong ito, nakalapit sa akin si Jojo. Sinapak niya ang babaeng nakakuha ng punyal sa lupa at tinulungan niya ako sa umaapoy kong damit. Bakit? Bakit mo siya tinutulungan? Ako ang tulungan mo, Jojo! Kung magaling kayo manloko ni Tita Amelia, mas magaling ako! Si Dahlia! Nasa si Dahlia! Magsisisi kayong lahat. Mga babae, tugisin niyo sila! Pero hindi sumunod ang lahat. Ang iba ay umiiling-iling na parang bagong gising. Ang karamihan naman ay tulala pa rin. At may iilan na papalapit sa amin at nanlilisik ang mga mata. Denise, nagigising na sila. Yung mga babae, tignan mo. Joe, hindi lahat. Takbo! Meron pa rin siyang kakampi! Habulin niyo sila! Patayin niyo sila, lalo na yung mga pangit na yan! Kaguluhan ang sumunod na nangyari. Hinahabol kami ng ibang mga babae habang ang iba naman ay sinusubukan din kaming tulungan. Karamihan ay nakatayo lang at tulala. Nakikipagrambulan kami nang biglang sumigaw si Dahlia. Napahinto kami ni Jojo dahil sa malakas na pagtili ni Dahlia. At nakita namin si Marcos. Hawak-hawak niya sa leeg ang dalaga. Ang kapal ng mukha niyo. Akala niyo makakatakas kayo? Papatayin ko si Dahlia kapag sinubukan niyo umalis! Jojo, Dennis! Huwag kayong makinig sa kanya! Tumakas na kayo! Tumahimik ka! Dahlia, hindi ka namin iiwan! Tumakbo kami pabalik pero sa isang iglap. Biglang kinalmot ni Marcos ng matatalas na kuko sa braso si Dahlia. Pinalibutan kami ng mga natitirang tagahanga ni Marcos at humarang. Pinigilan nila kami na maabot si Dahlia. Nagpumiglas ako at sinuntok ang ilang babae. Nakalapit akong muli at sinaboy ang lana kay Marcos. Inabot nun ang dibdib niya, pati na rin ang kanyang ari. Sumusobra ka ng pangit ka! Lahat kayo mamamatay! Uunahin ko yung pinakamamahal mo! Bilang gante, kinagat niya sa leeg si Dahlia. Sisip-sipin na niya ang dugo ng dalaga, pero hindi ito natuloy dahil mula sa kanyang likod. Nakita kong tumagos ang blade ng punyal. May sumaksak sa kanya at si Tita Amelia yon. Nabitawan ng aswang si Dahlia at lumagabog ang aswang sa lupa. Sinubukan niyang bumangon, pero hinablot ni Dahlia ang punyal mula sa katawan nito at tinarak ulit ito sa dibdib ni Marcos. Tuluyan ang nagising ang lahat ng kababaihan sa hardin. Pero dahil masamang damo, gumapang pa si Marcos at balak pa sana niyang tumakas. Kung sino mang gustong maghiganti sa lahat ng ginawa ng hayop na to, gawin niyo na ngayon bago pa siya malagutan ng hininga! Mga babae, sandali lang naman. Magpapaliwanag ako. Hindi ko sinasadya. Mahal ko kayong lahat, maniwala kayo sa akin. Lahat kayo gagawing asawa ko. Huwag niyo lang ako saktan. Aanakan ko kayo lahat, pangako. Walang yaka talagang aswang ka. Dapat mamatay ka na. Doon ka sa impyerno, wala nang naaakit sa'yo. Dinampot nila si Marcos at sinimulan nilang silaban ng aswang. Pero sa huling pagkakataon, ayaw niya talagang bumigay. Nakuha pa niyang tumalon at sunggaban si Dahlia. Kung pupunta ako sa impyerno, sasama kayo sa akin! Humarang ako at sinuntok ang lapnos niyang muka.
Kinuha ko ang punyal sa dibdib niya at paulit-ulit na tinarak ito sa puso niya. Binuhos ko ang lahat ng galit dahil sa mga pagpapakasakit na ginawa niya sa amin. Hanggang sa naramdaman ko na lang ang mga kamay na pumipigil sa akin. Warak na kasi ang muka at dibdib ng lalaki nang tumayo ako. Ang kasal na naging ritual, natapos na. Hindi na kontento ang iba kaya sinigurado pa nilang makitang naging abo na ang katawan ng aswang bago sila umalis. Ay nako, hindi ko talaga inakala na magkakaroon talaga ng isang dangga dito sa atin. Dahil bulong-bulungan lang naman yon. Mga kwentong bayan na pinagpapasapasahan. Totoo pala yung aswang. Marahil hindi talaga hitik sa lugar ninyo yung mga ganun nila lang. Pero di natin pwedeng sabihin wala talaga. Dahil maaari may mapadbad dito. Katulad ng ginawa ni Marcos. May mission daw pala siya na linisin ang mundo ng mga pangit. Ano ba masama sa pagiging pangit? Galit lang ngayon sa'yo kasi karibal ka niya. Nga pala, Tita Amelia. Pasensya na po at pinagkamalan namin kayo aswang ha. Kasi naman po, yung ugali niyo Walang kaso yun. Inaamin ko naman na masungit ako at mapanghusga. Pero nung dumating si Marcos sa bahay, abay, para bang lumala lahat ng sama ng ugali ko. Pasensya na kayo, hindi ko naman talaga gustong alipustain kayo. Marangal lang trabaho ninyo at mababait kayong kaibigan ni Dahlia. Sa katunayan nga, kung hindi kayo nagpunta sa kasal ko, siguro pinaslang na kami ni Marcos ngayon. Pati mas marami pa siguro siyang nabiktima. Ang totoo nga niya, niligtas niyo kami. Patay agad? Ipakiramdam ko, anak ang kamuna nun. Magkakaroon ka ng maraming gwapong mga anak. Pero sa totoo, mga halimaw pala yun. Kaya nga mabuti na lang talaga tumuloy kayo dito sa amin eh. Siyempre, malakas ka sa amin, Dahlia Sus, ayun na naman, umirit na Huwag mo kalimutan yung pinangako mo sa akin ha. Aamin ka kapag nakaligtas tayo. Siya, teka lang naman. Bago kayo magkulitan dyan Jojo, ituro mo nga muna sa akin kung nasaan yung albularyo. Kailangan nating magpagamot at malayo pa ang ospital. Ayos, hindi ka na allergic sa akin, tita. Hindi naman talaga. Ang kulit mo lang kasi. Tara, Dahlia. Nakagat ka niya O ano, masakit ba? Kaya mo maglakad? Halika, kumapit ka sa akin. Dennis, sandali lang ha. Pwede ba tayo mag-usap? Gusto ko kasi talagang magpasalamat sa'yo hindi naman porket na impluwensya ni Marcos yung isip ko, hindi ko na alam yung nangyayari. Nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano mo kami pinrotektahan. Wala yun. Ano ko ba naman? Sabi ko naman sa'yo, hindi kita iiwan Alam mo naman na gagawin ko yung lahat para sa'yo. Alam ko naman yun Kaya nga, may gusto ko bang sabihin sa akin? Yun na nga. Sabi kasi ni Jojo, kapag nakaligtas kami sa aswang dito sa Capiz, dapat daw na umamin na ako sa'yo. Aamin naman tungkol saan? Ikaw naman, kailangan pa ba talagang pigain ko sa'yo? Ang dami mo nang ginawa para sa akin, tapos pumatay ka pa ng aswang para lang iligtas ako. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, Dahlia, kasi gusto kita. Matagal na ako may pagtingin sa'yo. Kasi gusto ko manligaw Okay lang ba? Hindi ka ba nagtataka kung bakit nagigising ako sa impluwensya ni Marcos pag nandyan ka? Kung bakit sinabi ni Jojo na karibal ka ni Marcos? Gusto rin kasi kita, Dennis. Matagal na. Ano? Ewan ko sa'yo. Umabot pa talaga tayo na may aswang na papatay sa atin bago ka umamin? At yun na nga ang leksyon sa akin. Minsan, kahit akala mo na wala kang pag-asa, dapat isugal mo kung totoo naman ang nararamdaman mo. Kailangan lang ng dagdag na lakas ng loob at tapang
kung gusto mong makamit ang taong pinapangarap mo. Wala naman kasing mawawala. Kung ayaw, edi wag. Pero malay mo may tsansa pala. Umuwi na nga kami ng Maynila na kasama si Dalia. Bumalik siya sa kumpanya namin at hindi nagtagal, opisyal na nanligaw ako sa kanya. Sinagot na rin niya ako at hindi tumutol si Tita Amelia. Lumipas naman ang ilang buwan. Naglakas loob akong muli. Oh, Denise, handa ka na ba? Aba, oo naman. Ang tagal ko hinintay ito eh. Oh, ayan. Handa na ang lahat ha? Padating na siya. Medyo ninenervyos ako eh. Totoo na ba to? Tatanungin ko na si Dalia kung pwede kami magpakasal. Dapat lang. Kung hindi, sayang ang pinunta ko dito sa Maynila. Kung hindi, ibinigay ko pa yung basbas ko sa inyo, ha? Maraming salamat po, tita. Ano ka ba naman? Mama na lang ang itawag mo sa akin. Pero sure ba tayo na oo yung isasagot niya? Jojo naman eh. Huwag mo naman ako takutin. Joke lang naman to naman. Ang dami na natin pinagdaanan. Sure na yan. Basta abay ako ulit Pero sa pagkakataong ito, wala na mangyayaring ritual dapat. Natuloy nga ang kasal namin. Bumibisita pa rin kami sa Capiz pero madalas lumuluwas ang mama ni Dalia para tulungan kaming mag-alaga sa mga anak namin. Nakakatrauma man ang nangyari sa amin. Pero pinipili na lang naming isipin na ito ang naging dahilan kung bakit kami nagkatuluyan. Ako ang patunay na wala talaga sa kagwapuhan ng labanan, kundi nasa kagandahan ng ugali. Lakas ng loob, tapang at kabutihan ang mga dapat nating pinanghahawakan. Dahil wala talaga sa panlabas na kaanyuan ng totoong karakter ng isang tao. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar. Sana po ay may natutunan din kayo at magandang araw po sa inyong lahat.